Hello mga beshi! Ayan, good evening to everybody. Isang nakakalokang evening sa ating lahat. Mga shalak! Ayan, for today's video, meron lang nag-request nito. So, gusto ko lang i-share. Ewan ko kung na-vlog ko na ito before, pero ano lang, parang kwentuhan lang on my flight from the Philippines, yung first time flight ko na pumasok dito, papuntang Amerika, hanggang sa makarating ako dito sa Amerika. Ayan. Let's start. Ayun, may nag-request lang kasi. So, bago pa yung flight ko, na-book ko pala yung flight ko, ang airline na sinakyan ko ay Korean Air. Korean Air siya, na-book ko yon around, I think kung hindi ako nagkakamali, around $800 one way. Yun na yung pinakamura. Kasi, ng mga time na yon, napakamahal ng ticket, lalo na ng Japan Airlines. Ang pinagpipilian ko doon, Korean Air, Japan Airlines. Ayoko rin ng Philippine Airlines kasi sobrang mahal at that moment. And they're only flying, for example, sa New York 4 times lang, ganyan. So, or kaya sa though they have daily flights to Los Angeles. Korean Air yung napilo kasi nga mura. In short, mura siya dahil $800 ko lang na-book. Yun na yun. Yun lang yun yung reason. Kaya mura siya at that time. Mahal yung ticket on January kasi lahat ng mga tao na nagbakasyon noong Pasko ay pabalik na ng US. Lahat ng mga kababayan natin na nagbakasyon noong December ay babalik na ngayong nung January na yon. So January yon ng 2023, which is last year. So yon. Uy, magdadalawang taon na ako this January dito sa America! Shalak! Ayun. So, $800 lang siya. So, bago ako pumunta ng airport, ay, ilan ba yung bagahe ko nun? I think isa lang yung aking bagahe, tapos isa naman yung aking trolley or small trolley, tapos meron akong backpack na isa. So, yun lang yung mga dala ko. So, konti lang mga beshi, as in. Hindi masyadong hindi halatang immigrant na mag-i-immigrate na sa US. Shalak! Tapos, mga beshi, ay anong tawag na to? Ang flight ko pala from Manila to Incheon is around, I think kung hindi ako nagkakamali, ang flight ng Korean Air ng gabi ay around 12 a.m. So, 12 a.m. tapos 4 na oras ata yung biyahe. We will be landing in Korea or Incheon International Airport at around siguro mga 4 o'clock. Yon. Tapos, ang alis naman ng Korean Air flight, hindi naman siya maliit na aeroplano. Medyo malaking aeroplano yun, A330. So, I think yung capacity ng A330 kapag merong mga business class section ay nasa mga 280 to 300, correct me if I'm wrong. Pero ang Cebu Pacific, since pinu-full cramp nila talaga, so nasa mga 400. Diba? Kasi low-cost carrier ang A380 nila. So, madaming upuan. Pero sa Korean Air, konti lang. Hindi siya masyado. Pero, medyo okay yung aeroplano. Medyo malaki-laki. Tapos, from Incheon, nag-layover ako doon. Diba? So, from Incheon to Atlanta, around another 14 hours ata. And then, Delta naman yung sinakyan ko kasi nga partner sila ng Korean Air. They're like sister company or whatever. They really have a strong ties. So, from Atlanta naman papuntang Dayton. So, nakatatlong flight ako in short. So, kwento natin yung pagdating ko.
Dumating ako sa airport ng napakaaga. Sarado pa ang check-in counter ng Korean Air at that time. I think dumating ako anong oras ba yun ako dumating? Siguro sa mga 7 or 8 o'clock in the evening ako dumating sa airport. So, sarado pa siya. Nagbubukas usually ang mga check-in counter sa NAIA 1 4 hours before departure. So, nagbukas siya mga 9 o'clock pa ata. So, nag-antay-antay pa ako sa airport. Nung nagbukas na yung check-in counter, pumila na ako. At that time, wala pa akong SkyTeam Elite status. As in, wala. So, I have before, but it's a low tier and then nag-expire. So, wala akong elite level. So, pero nakapag-check-in ako online. Mind you guys, kapag nakapag-check-in kayo online, especially for Korean Air, maikli ang pila compare, okay? Compare sa kapag nakapag-check-in kayo online. Kapag hindi kayo nakapag-check-in online, sobrang haba. Pero kapag hindi siya kasing ikli ng mga merong SkyTeam Elite Plus status, okay? You can gain this SkyTeam Elite Plus status if you are like gold member of Saudia, your Delta Gold Medallion, yung mga, I think, basta yung mga gold. You know, yung hindi siya entry-level status like silver. So, you can gain that. Mas maikli yung pila doon. So, since wala nga tayong status, since nakapag online check-in naman ako, so medyo umikli-ikli yung pila. So, ayun, pagpunta ko sa check-in counter, hinanda ko pa lahat. Like yung mga visa packet, lahat baka tingnan. Pero, hindi siya actually tinitingnan. Hindi siya tiningnan yung visa packet, whatever. Ang tiningnan lang is yung passport ko. Yes, passport ko lang. Yung visa mismo, visa sticker na nakatatak sa aking passport. Walang tiningnan na kahit na anong job offer, job letter, wala. Because it's none of their concern. Charis, shalak! So, ayun na nga. After after ng Korean Air check-in, ang sabi sa akin, Sir, kailangan niyo po ng, ng travel tax exemption. Alam niyo kung bakit? Nagbayad ba ako? Wait. Hindi ko na matandaan kung nagbayad ako nun. I think nagbayad ako nun. I think you have to pay for first-time immigrant kapag wala ka pang green card. Yeah, for first-time immigrant, I think you have to pay the travel tax. Walang travel tax exemption. So, you have to pay for it for first-time immigrant. Tapos, pag nagbabakasyon kayo sa Pinas, dalhin nyo lang yung green card ninyo, present it to the travel tax, and then they will give you a receipt of travel tax exemption. Ewan ko nga ba kung bakit kailangan pa nating magbayad ng travel tax. Immigrant naman yung daratnan nating trabaho dito. Kailangan natin kasi for Philippine travelers traveling outside of the country or outside of the Philippines, we have to pay travel tax. But since we are not traveling for leisure, for business, we don't have to pay for that. Okay? If nagta-travel tayo for work, kailangan natin ng OEC. Kaso, hindi naman tayo makakakuha ng OEC kasi nga, immigrant tayo. We are not on a working visa. Kung H-1B siguro, bibigyan kayo ng OEC. Kaso, hindi kayo mabibigyan ng OEC. Kasi dito, kahit hindi kayo magtrabaho, hindi kayo uuwi or hindi kayo mapapauwi. Kasi nga, you are on a permanent resident status. Ayun. Hindi natin yung doon.
After, wag na tayong magtagal doon. So, after ng check, binigyan na yung boarding pass, binigay ang 3 boarding pass ko. Boarding pass ko papuntang Incheon, boarding pass ko papuntang from Incheon to Atlanta, at yung boarding pass ko from Atlanta to Dayton, Ohio. Binigay na. So, 3 boarding pass yung nakuha ko. Now, bago kayo pumasok ng NAIA, meron na naman kayong pagdadaan ng check-in. Check-in counter. Hindi siya check-in counter. Parang gate papasok. Papuntang immigration na yon. Now, at that time, mano-mano pa. Pero ngayon, e-travel na, which is napakadali, mga beshi, ang e-travel. By the way, please, don't forget your, yung inyong, nakalimutan ko yung kinukuha sa ano ba yung kinukuha? Basta meron kinukuha na parang hindi siya OEC, nakalimutan ko ng, basta, nakukuha yun sa, ano bang tawag dun? Comment down below nga kung ano yun. Nakalimutan ko. Pero magsi-seminar kayo before kayo umalis nun. Kapag umalis kayo ng Pilipinas, dapat mag-seminar kayo. Kasi merong isa nating kababayan na wala nun. Hindi nakalipad. Diba? Ayan. Merong nakalimot ng gano'n. Parang papel yun. Magsi-seminar lang kayo for like half day or 3 hours, 2 hours. So, yun. After nun, dumiretso na ako ng immigration. Sa immigration, hindi kinuha yung visa packet ko. Pero naka-prepare na yung visa packet ko. I think hindi nila kinukuha, based from experience, hindi nila kinukuha yung visa packet. Ang kinukuha lang nila ay, ang kinuha lang nila ay passport. Tapos tiningnan nila kung yung ko. Tapos tinanong lang nila ako saan kayo magtatrabaho. They're testing kung alam mo kung saan ka pupunta. So, kung smart ka naman mag-answer like, I will be working in Dayton, I will be working ganyan, I will be a PR or permanent resident, green card holder, wala kang magiging problema. Lusot ka kaagad. Diba? 2 tanong lang. Tapos, after nun, pag bumabalik pala ako ng Pilipinas, tapos pumapasok sa immigration, I think nakascan na yung green card sa kanila or I do not know. Pero hindi na nila hinihingi yung green card ko. Kinukuha nila yung passport ko, tinatatakan, tapos sasabihin nila, green card, yes. I think meron na sila sa system nila bago ka pa dumating. Parang siguro na-screen na nila. Ewan ko, I don't know. Basta hindi ko na siya nilalabas. Pero, mini-make sure ko na handy siya sa aking bag na pwede kong hublutin anytime if I need to. So, ayun. Lumabas ako ng immigration. Walang so much, I think, additional inspection papuntang Incheon. Hindi masyadong mahigpit like ng mga direct flight ng Philippine Airlines papuntang Los Angeles. Hindi siya or New York, hindi siya masyadong mahigpit. Tapos, after nun, mga beshi, after kong makalagpas sa immigration, dumiretso sa gate, ayun, flight ko na papuntang Incheon. At umalis siguro kami ng around 1 o'clock. Napakaganda ng service ng Korean Air, as in, unlimited yung food, masasarap yung food, maganda yung naging biyahe ko. So, dumating ako ng 4 o'clock, kaso lang, medyo mahaba yung layover. Tapos, hindi ko siya ma-enjoy kasi wala pa ako that time yung parang mga kamuang-muang about sa mga lounge access. Wala pa. Kaya as in, nag-suffer talaga ako, nakakaantay from 3 o'clock hanggang 9 o'clock. 4 o'clock hanggang 9 o'clock. So, that's around like 5 hours of layover. Ngayon, maski ang layover ko ay 7 or 8 hours, I feel relaxed, nakakatulog ako sa lounge, nakakaidlip ako. I love it. Dati,
3 to 4 hours na layover, nababagot na ako kasi walang gagawin. Tapos, ang mamahal ng food sa airport. So, ayun. Umalis kami bandang 9 o'clock, then another 14 hours. Tapos, after nun, after 14 hours of travel, dumating na kami sa Atlanta. I think dumating kami ng around, siguro mga 7 or 8 a.m. ganyan, or 9 a.m. ng umaga. So, pagkarating ko ng Atlanta, ayun, nagkaroon ng malaking problema. Kasi, doon nakalagay naman sa passport ko that I am immigrant, pero iba yung nakalagay sa, sa system. Hindi siya immigrant. So, thankfully, hindi lang yung pinalagpas ng immigration. Thankfully, doon pa lang sa immigration na correct na. It took me an hour of interview of everything. Kasi daw, kapag hindi yun makorek or sa system nila, baka matagalan yung release ng green card ko. In which it is very true kasi ang bilis kong na-receive ng green card ko. As in, I arrived here in the US January 23, and on the second week or third week, I think 14, 15, ganyan, na-receive ko na ang aking green card. Napakabilis. Although, yung green card na yon ay nabayaran na before pa lang ako pumunta dito sa US. By the way, ang pagbabayad ng green card, kayo ata yung magbabayad ng green card ninyo. So, ang mangyayari is that dapat ang green card ninyo ata ma-deliver or mabigay within 90 days. 90 days ha. 90 days na yon, mag-i-start ang 90 days from the day of your arrival. Kapag binayaran nyo na ang green card ninyo before pa kayo makarating dito sa Pilipinas. I think binayaran ko before pa kayo makarating dito sa US. I think binayaran ko yung green card ko ng, I think 2 or 3 days before departure from the Philippines. Pero pag binayaran ninyo dito na, yung nandito na kayo, binayaran nyo yung green card ninyo nang nandito na kayo, maybe after 10 days of your arrival, magsa-start yung within 90 days from the date na binayaran ninyo ang inyong green card. O, diba? Bongga. So, yon, dun magsa-start yung waiting period. So, after nun, dumediretso na ako nung dumating ako sa Atlanta, ganyan. Pagkalabas ko ng immigration, pagkalabas ko ng US Customs, pagkalagpas ko pala ng immigration, nandun na nag-aantay na yung bag ko. So, pagkaano ng bag ko, nakuha ko yung bag ko, lumabas ng immigration, pagkalabas ko, merong Delta recheck-in ng bag. So, you have to recheck in your bag. Ni-recheck-in ko lang doon sa Delta agent. Pagka-recheck-in ko ng bag, ayun, recheck-in na, and then tumuloy-tuloy na naman ako sa second TSA check. So, ayun, hanggang sa makalagpas ako, and then after that, dumiretso na ako hanggang sa makarating ako ng Dayton. Hindi maganda yung naking pakiramdam ko from Atlanta to New York kasi sobrang nakakapagod ang flight. It was a 14-hour flight and hindi ako nakatulog masyado sa eroplano. As in, hindi ko na-enjoy. Suka ako ng suka. As in, nakakaloka in short.
Shalak! Hindi ko siya masyadong na-enjoy yung flight na yon. Well, anyway, hanggang doon na lamang. Kung meron pa kayong gustong malaman or kung meron kayong tanong, just comment down below. Shalak! Thank you so much. Bye-bye!